Ng araw mga bata, ako si Sister Elizabeth Asuncion, isang Madreng Canasiana. Samahan niyo ako para sa pagdinilay natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang ating Panginoong Jesus ay dumalaw sa isang nayon kung saan nandoon ang kanyang mga kaibigan na sina Marta at Maria na mga kapatid ni Lazaro. Pwede nating tanungin, close friends ba talaga sila ni Jesus? Kaya dinadalos sila nito? Oo, sina Marta at Maria kasama ang kanilang kapatid na si Lazaro ay mga close friends ni Jesus. Maraming pagkakataon na dumadalaw si Jesus sa kanila. At tuwing dadalaw si Jesus, tinatanggap siya ni Marta na sobrang busy sa paghahanda para sa kanya. Samantalang si Marta ay maraming ginagawang paghahanda para sa ating Panginoon, ipinapakita sa ating pagbasa na ang kanyang kapatid na babae na si Maria ay nakaupo lamang sa tabi ng Panginoon at nakikinig. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit parang nakareklamo si Marta kay Jesus at sinabi na ito ay nabibigatan sa maraming ginagawa niya na paglilingkod? At dagdag pa dito, nag-request pa siya kay Jesus, sabi niya, sabihin niyo naman po sa aking kapatid na si Maria na tulungan niya ako. At ano ang sinagot ng ating Panginoon? Ang sabi nito, Marta, Marta, nababalisa at nababahala ka sa maraming bagay. Isang bagay lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mas magandang bahagi at hindi ito aalisin sa kanya. Ang kasagutan ni Jesus kay Marta ay pwedeng makapagbigay sa atin ng mga aral na maaari nating gamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Una, mga bata, pwede tayo maging busy sa mga gusto nating gawin sa ating kapwa, sa ating magulang, kapatid, kaklase o kaibigan. Ang mahalaga ay marunong tayong mag-prioritize sa marami nating ginagawa para sa kanila. Ang pinakamahalaga ay ating pakikipag-ugnayan o ang ating relasyon. Kaya nga, bigyan natin ng atensyon ang mga tao na malapit sa atin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan o pakikinig. Pangalawa, nauunawa ng Panginoon na tayo paminsan-minsan ay nag-aalala sa mga bagay na dapat natin gawin. Pero Kanya ding pinapaalala sa atin na Siya ay Diyos na mapag-aruga, mapagbigay, kaya dapat tayo maging mapanatag na tayo ay magagawa natin ang ating lahat ng gawain na nakalaan sa atin. Sabi nga, let us give our best and God will surely do the rest. Pangatlo, mahalaga na meron tayong regular na stop and stay with Jesus. Kaya pag napadaan kayo sa simbahan, maganda din na to take time na pumunta sa simbahan upang magdasal. Bago bumangon, magdasal tayo o sa gitna ng marami nating ginagawa ay patuloy tayong maglaan ng panahon upang makipag-usap at makinig sa ating Panginoon. Mga bata, patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng mga magagandang bagay, mga gawain para sa ating kapwa, kasama ang pagdarasal at paglalaan ng Panginoon upang makinig sa Kanya. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Jesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Patuloy mo po kami na bigyan ng lakas upang kami ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa. Bigyan mo rin po kami ng kabukasan ng isip at puso upang kami ay patuloy na makinig sa iyo. Maraming salamat mga bata sa pakikinig niyo sa akin. Sana kayo ay maging safe at palaging masaya. Bye-bye!